Pabor ba kayo na tanggalin na ang K-12 program at ibalik ang 4 years sa high school? Ano ba talaga ang mas maganda? Kinilala ni Education Secretary Sani Angara ang mga panukala sa pagpapatupad ng kurikulum ng senior high school sa ilalim ng programang K-12. Ngunit sinabi niya na nasa Kongreso na ang pagpapasya kung ito ay dapat bang ipagpatuloy o hindi. Samantala, nito lang February, isinampa ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang Senate Bill No. 3001 na layong alisin ang senior high school na grade 11 to 12 at ibalik ang dating 10 taon na basic education, yan yung 4 years high school. Ito ay base sa argumento na hindi raw umabot sa layunin ng K-12 na gawin ang graduates na job ready. Mula nang ipatupad ang reformang ito sa edukasyon, hinarap na ito ng batikos at pagtutol mula sa iba't ibang mga grupo. 12 taon na ang nakalipas mula nang maisabatas ito, ngunit hindi pa rin ito ganap na nakakamit ang layunin nito ayon pa rin kay Estrada. So ano ba ang advantage ng 4-year high school? Mas mababang gastos para sa pamilya. So bawas 2 taon ng matrikula, pamasahe, project at iba pang mga gastusin. Mas maagang makapagtatrabaho o makapagka-college ang estudyante kaya mas magaang makakatulong sa pamilya. Mas maaga rin ang pagtatapos at pagpasok sa kolehiyo o sa trabaho. Kung 4 na taon lang ang high school, mas bata ang edad ng pagtatapos. Mas maaga rin makakapag-enroll sa kolehiyo o pumasok sa workforce. Mas kaunti ang pressure sa paaralan at guro. Ito, importante ito, no? Bawas sa classroom congestion at kakulangan sa pasilidad kung mas maikli ang cycle. Mas kaunting subject ang kailangan i-manage ng paaralan. Mas simple at mas pamilyar na sistema dahil dati na tayo dyan, ano? Babalik sa dating nakasanayang bago ipatupad ang K-12. Mas malinaw at direkta ang pathway. So galing ka elementary, 4 na taon sa high school at then kolehiyo. So ano naman ang advantage ng K-12 program? Ang programang senior high school ay idinisenyo upang ilapit ang sistema ng edukasyon ng Pilipinas sa pandaigdigang pamantayan sa pamamagitan ng pagsisilbing tulay sa pagitan ng high school at kolehiyo. Layunin nito na magtapos na may malawak at balanseng kaalaman, may taglay na may kasanayan para sa mga susunod na henerasyon at handang tahakin ng anumang landas na kanilang pipiliin. Maging ito man ay ang pagkuha ng kurso na pangkolehiyo o technical na kasanayan pagpasok sa trabaho. Ayon sa DepEd, ang programang K-12 ay itinakda ng batas sa ilalim ng Republic Act No. 10533 o ang Enhanced Basic Education Act of 2013. Kaya't hindi ito maaaring alisin ng walang kaukulang pag-amyenda. DepEd na mismo ang naglabas ng advisory na ang mga viral post na nagsabi na mawawala na ang grade 11 at 12 ay wala pang katotohanan. Walang opisyal na anunsyo na matatapos ang senior high school ngayong taon 2026 to 2027. Iba't iba ang posisyon ng mga grupo. May mga grupo at negosyante na sumusuporta sa pagpapatuloy at pagpapalakas ng K-12 dahil nakikita nila itong mahalaga sa paggawa. May mga kritiko naman na nais ng pagbabago dahil sa ilang problema sa implementasyon at kung paano nakikita ang epekto nito sa trabaho at gastos ng pamilya. May mga lumalabas na idea rin na gawing optional ang grade 11 at 12 lalo na kung hindi magpapatuloy sa kolehiyo. Halimbawa, K plus 10 plus 2 pero proposal pa lamang po yan. Ngunit ang mga ito ay panukala lamang at kailangan pang aprubahan ng Kongreso at lagdaan ng batas bagay opisyal. Kung kayo ang tatanungin bilang isang magulang at estudyante, pabor ba kayo na tanggalin na ang K-12 o ibalik na lang ang dating 4 years sa high school? O i-comment nyo lang ang inyong saloobin para marinig ng mga magulang at estudyante ang advantage at disadvantage nito para sa inyo. Saan ba talaga kayo mas masaya? So hanggang dito na lamang at sana ay nakatulong po muli kami sa inyo. Huwag nyo lang po kakalimutan na mag-like, comment at share nyo na rin ang magandang balita na to
At maraming salamat po at huwag niyo lang kalimutan mag-subscribe sa ating channel.